Paalala, manatili po kayo sa inyong mga bahay, mga kababayan. Huwag na po tayong lumabas kung hindi kinakailangan para po sa ating kaligtasan. Sa kadahilan ng ating pong kinakalabang kalamidad o sakit ay hindi po natin nakikita. O mangyari po makipagkooperasyon sa ating mga barangay official, sa ating pong mga nasa community enhanced checkpoint. Tayo po ay makipag-ugnayan para po sa patuloy na kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po at sana po ay patuloy tayo maging ligtas at tayo ay makasurvive dito sa ating pinaglalaban na virus na ito. Salamat po. Sa buhay mo kabayan, tara na at makinig, ang gana sa samahan. Tara na makitune sa pinagkakatiwalaang online news network ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, tungkol ay mapapawi. Inaan mo sa Marinduqueño, Centurion News. Tara na makitune sa pinagkakatiwalaang online news network ng ating mga kababayan. Good vibes lang lagi, lungkot ay mapapawi. Idaan mo sa ngiti kasama ang Marinduque News Network. Isang magandang araw ng Lunes sa lahat ng ating mga kababayan. Narito po tayo ngayon sa ating Marinduque News at kayo po ay nanonood ngayon sa bayang pag-broadcast dito po sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Channel 3. Ako po ang inyo pong kabayan, Eden Rosales, at tayo po nasa ating special episode ng ating programa ngayong araw na Lunes, ika-27 sa buwan po ng Abril. At ngayon pong hapon pong ito ay ating pong makakapanayam sa pamamagitan ng telepono ang ating kagalang-galang na ama na lalawigan ng Marinduque, ang ating Governor Presby Velasco. At sa pangalan po ng ating mga kasama ngayon, ng ating ng ating manager ng PIA o Philippine Information Agency, Sir Romeo Mataak Jr. at Dave Bautista. Ako po ang inyong mga kasama ngayon sa ating balitaan. Ako po ang inyong kabayan, Adrian Rosales. Kaya sa lahat ng ating mga kabayan nanonood, sa lahat po nating mga kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong lalawigan ng Marinduque at sa ibayong dagat, kayo po'y manatiling nakatunin para po ating pong maunawaan kung ano po ang ating pong mahalagang impormasyon na makukuha ngayon sa oras na ito sa pamamagitan ng ating Honorable Governor Presby Velasco. At kung nakikinig na po tayo ng ating governor, nakaready na po siya, ay ating pong Gob, magandang hapon po. Magandang hapon, Adrian. At sa lahat na nakikinig sa ating Marinduque News Network, magandang hapon po. Opo. Gob, narito po tayo ngayon upang bigyan po ng kasagutan at linaw ang ating mga kababayan. Dahil alam naman po natin na ang inaasahan ngayon ng ating mga kababayan, itong ang May 1, itong ating inaasahan na GCQ. At hindi po natin inaasahan na kahapon ay nagkaroon nga po ng panibagong kaso ng mga kababayan po natin, 2 panibagong kaso dyan sa Gasan at sa Torrijos ng biktima po nitong COVID-19 pandemic.
Gob, ito po yung ilan sa mga katanungan ng ating mga kababayan na ngayong humaharap ulit tayo sa ganitong senaryo. Ano po? Una po, siguro tuloy-tuloy ko na rin po yung mga tanong, Gob. Ano po? Opo. Sabi po dito, ano po ang inaasahan ng ating lalawigan ngayong nagkaroon na naman po tayo ng panibagong kaso ng COVID-19? Matutuloy pa po ba ang GCQ? Yun po yung ating pong nais mabigyan din po ng mga paunang kalinawan sa ating mga kababayan. Go ahead po, Gov. Una po ay nagpapasalamat po ang ating lalawigan, mga Marinduqueño, sa pagka-consider po ng Marinduque bilang malalagay po sa General Community Quarantine. Pasalamat po tayo kay Pangulong Duterte at ng mga miyembro po ng IATF. Maganda po yun. Na-considera po tayo na luwagan ang sitwasyon po dito sa lalawigan at nasisiguro ko po na kaya po tayo napasama dyan ay dahil po yung 4 na positive na galing po sa Metro Manila ay fully recovered na po at cleared na po sana kami. Meaning as of that particular date po ay walang positive or infected or at least cured na po. Ngayon po ay di pa naman po naumpisahan yung general community quarantine. Lumabas po yung dalawang nag-positive po or infected. At ito naman po ay resulta ng aming ginawang rapid antibody test doon po sa mga persons under investigation. Ano po? So, I expected ako naman po na merong possibility na dyan po sa ating mga PUIs at PUMs ay meron pong baka lumabas na positive or infected. Kasi po, sa totoo lang, sa nangyari naman po sa lalawigan ang pagpapatupad po ng DOH ay yun lang po talagang mga may simptomas na grabe po ang nasa swab yung nasasubject po sa PCR test. Pagkaalam ko po ay humigit kumulang na mga 14 lang po yung na PCR test out of that po ay 4 ang naging positive na naging fully cured. Kaya nga po, yung 139 po na PUI ay ngayon pa lang namin ni rapid test, rapid antibody test, kasi nito lang naman po pinayagan ng Department of Health na gamitin yun. Yun nga po ang sinususog ko ng matagal na dapat po mass testing kaagad ang mga yung may mga simptomas po at yung mga maring na-expose po dun sa mga naging positive or may mga symptoms ay mass testing din po. Hindi naman po na-aprubahan kaagad yun. Matagal ko na pong inisususog yun dahil ako nga po yung National President ng League of Provinces at National Chairman ng ULAP, yung pong Union of Local Authorities of the Philippines. Yan po yung umbrella organization ng lahat ng liga ng mga locally elected officials. Dapat pa po ay noon pa po inumpisahan yan Nung una pong nag-lockdown, dapat po noong mga March 17 pa po ay inumpisahan na yan Kasi po nga, kukunti naman po yung na-test. Kaya po nung may lumabas doon sa 139 na dalawa po ngayon so far, malamang po may posibilidad yun. Hindi ako nakakasiguro na porque po dumaan doon sa incubation period na 14 days, okay na hindi na infected. Ano po? Assumption lang po lahat yun yung nga pong dalawa na yun nagdaan na po sa double incubation na po. 28 days na po ang dinaanan yan sa totoo lang po talagang nanghuhula lang tayo in a way. We are just assuming, diba? Iniisip natin na walang infection. Pero sa akin po ay hindi scientific po yung approach na yun Kailangan talaga tinitesting. Kaya po dyan sa 139 na yan, meron pa pong malamang na baka may lumabas pang positive. Yung iba po, iniintay pa namin yung pending result sa RITM. Baka yung dalawa po ay baka maging 3 pa.
At ang gagawin po namin susunod ay, kasi dito lang po inalawid na gamitin yung funds para doon sa pagbili ng rapid antibody test, 9,000 mahigit pa po yung itetest namin na PUM. Yan po yung mga galing sa Metro Manila. Kasi po, ang approach ko dyan ay very cautious naman. Ano po, although kami po sa Liga ng mga Gobernador, bilang National President, sinususog naman talaga na pagkaroon po ng lifting later on doon sa mga lalawigan na talagang preparado na po para sa lifting. Hindi po namin nakita itong general community quarantine, although maganda naman po yun dahil unti-unti ang gradual po ang pagdeklara para nga naman nakakapag-adjust po at hindi biglang lifting. Ano po? Hindi naman natin nasubukan tong crisis na ito. Maganda naman po yung ginagawang general community quarantine. Unti-unti po ang pagbubukas ng ilang establishmento na dating sarado at pagluluwag sa mga tao pero mahigpit pa rin, limitado. Maganda hong step. Ngayon po, yun na nga, nandito po kami sa general community quarantine. Ang Marinduque naman po, nakita ko po ay subject to validation pa po yun eh. Meron po mga lalawigan na talagang okay na po at talagang considered na sila i-a-applyan po ng general community quarantine. Sa Marinduque po ay subject for validation pa po. At hindi ko po masiguro kung ano po ang mangyayari dahil nagkaroon na po kami ulit ng 2 positive. Yung 2 positive po ay na-swab na po yan sa PCR ulit. What I mean is that April 14 po yan na swab, ano po? So by April 28 po ay matatapos po yung kumbaga incubation period po ng 14 days. Kasi po nagtagal din yung resulta nung RITM Inabot po yata ng 10 araw o mahigit kasi po nagkaroon ng problema doon sa RITM at parang nag-leave o nag-quarantine din yata yung mga tao doon. Kaya po nagtagal. Ngayon po ay binabantayan nga po yung mga taong yun at baka by this time po ay nailipat na po doon sa Marinduque Provincial Hospital. Ganoon naman po ang aming protocol dito. Sinusunod din namin yung DOH. So, alamin po namin yan kung ano po ang mangyayari. Kung tuloy pa rin po yung general community quarantine or baka hindi po kami makapasama. Maaari po rin ideklara ng DOH na ECQ rin kami. Hindi ko po masabi yan. Nasa DOH po yun. Although, ganun na po ang position ng mga governors na dapat po ay unti-unti namang ma-lift na rin yung ECQ. Pero sa pananaw ko po, kailangan po talagang pag-aralan mabuti. Ano po? Kailangan po yung may readiness na po yung local government unit na ayusin yung lugar. Sa akin po, yung mga PUM, kailangan po talagang rapid antibody test yan. Lahat po yun, yung 9,000 mahigit. Bago ho namin talaga hilingin na total lifting ng ECQ. Ganun ho talaga ang plano. At ang plano po namin ay barangay-barangay po ang clearing At talagang riripasuhin po namin lahat yung resident ng isang barangay at kung talaga po kaming ang probability ay talagang wala na pong infected. Kasi po, hindi naman po namin kayang i-testing lahat yung 278,000 na Marinduqueño po Dahil kasi, ang gastos po noon. Hindi po kaya ng budget namin yon. Although, ideally, yun po ang pinaka-the best. Na lahat ng tao ay ma-testing para po at least malaman natin na positive o negative. Yun ang napakagandang basihan. Pero kung po yung ginagawa po ngayon na inaakala lang natin na pag lumakpas ng 14-day quarantine o kahit 28 days quarantine na po yan, parang fully cured. Hindi po sigurado yun Wala hong definiteness yun. Na yung mga ganyan, possible po ay carrier pa rin yan o positive yung iba Kasi nga po, hindi matitest. Sa South Korea po, mga 90 plus po, yung gumaling na nga gumaling na. Na-reinfect pa ulit.
At ang finding po, yung mga asymptomatic ay positive din po or carrier. So, napakabigat po nitong virus na ito eh. I'm all for the lifting of the ECQ. Pero kung preparado na po yung local government unit, ganyan po ang pananaw ko eh. Kasi po pag tinamahan kayo ng second wave, o kaya pag nag-resurgence, baka lalo hong mas masama ang sitwasyon. Marami po, katulad po sa Japan, yung nangyari po doon sa isang area na nilift nila too soon. Nung pagbalik, lalong mas marami yung positive kasi masyado na pong lumuwag. Nagkaroon na po ng maraming galaw, ang mga tao sa loob ng community. Ayun, hindi naman pala po suyod na suyod yung yung pagkalinis nung merong infected person. Kaya sandali lang po, kumalat ka agad. Ayun, mas grabe yung nangyari. So, tingin ko po, Adrian, dahan-dahan din po talaga ang paglilinis. Kami ho, barangay-barangay, per barangay, pag naayos na po lahat yung barangay, di ipapaklir naman namin yung town. At pag natapos po nung lahat ng towns, ayun, tsaka pa lang po kami hihingi ng lifting ng ECQ. Pero yung aming MHO, tsaka yung mga isolation areas po bawat bayan, yan po ay kailangang isakatuparan po. At we are ready for the total lifting. Ganun po ang tingin ko dito eh. At ganun naman po ang plano po namin. Gob, tanong din ng ating mga kababayan. Kasi ang inaasahan nga natin ay yung May 1. Hindi daw po baga pwede na ang i-lockdown ay per barangay na lang kung yung apektadong barangay para makabalik na kahit na paano yung takbo ng kabuhayan dito sa ating lalawigan? Wala pong akong nababasa pang patungkol doon sa pwede na bang pumasok ba po yung bantan mo, Adrian? Kasi sa tingin ko po, kung GCQ lang, itutuloy pa rin po namin yung travel ban. Kasi nga sabi ko po, sa Marinduque, hindi pa po namin na mass testing yung 9,000 mahigit na PUMs. Until such time na yung mga barangay po, maklear namin na maklear. At yung buong, yung lahat ng 6 na bayan ay na-clear. At yung para sa buong lalawigan, maihingi yung total lifting. Ang ano po namin dyan ay yung travel ban ay tuloy pa rin po. At sa tingin ko po, kahit po ma-lift na po yung ECQ, ECQ na mismo dito sa ating lalawigan, ipatutuloy ko rin po yung travel ban. Alam niyo po, bakit? Lahat yung ibang areas na po na panggagalingan ng ating mga gustong pumasok ay hindi pa po cleared eh. Ano po yung nasa Metro Manila, nakatakot-takot po yung infected. Ang nangyari nga po, yung aming naging mga positive ay usually galing po sa labas eh. Yung po sa Torrijos ay galing sa abroad yun eh, seaman eh. Ano po. So ayaw po natin talaga na magkaroon ng hawahan po at may mga carrier na makapasok. Kaya mahigpit po tayo sa travel ban. Talaga po yung mga excluded lang o exempted na mga tao ang nakakapasok po at very limited nga po. At malaking issue nga po dito sa Marinduque yun eh. Hinihingi namin yung pangunawa ng ating mga kababayan na nakatira dito, talaga pong binabantayan po natin at nahihirap po nahihirapan po ang ating mga kababayan pag marami pong positive Ganun po ang sitwasyon. Gob, kung sakasakali po na gaya po na nabanggit ninyo, kaugnay na sa sinabi po ninyo na mananatili po yung travel van kahit po mawala na yung ACQ natin, ang tinatanong po ng ating mga kababayan ngayon na nasa labas ng ating lalawigan, ano daw po yung inaasahan lang magiging tulong sa kanila doon sa mga kababayan nating apektado din doon sa labas ng ating lalawigan? Ang ginagawa ko po ay pag may ganyan pong humihingi ng tulong, aalamin po namin kung nasaan, kung ano po ang sitwasyon nila. At ang ginagawa ko po ay nakikipag-coordinate po ako doon sa local government officials kung nasaan po sila. At unang-una po, hinihilingan po namin sila ng tulong para mabigyan po sila ng benefits na binibigay po doon sa mga talagang residents po ng area na yon. At tinitignan din po namin kung ano pang ibang paraan para po kami makatulong doon sa ating mga kababayan. So basically po ay ganun ang ginagawa namin. Kasi po, limitado rin naman po ang pondo ng ating mga local government units.
Although nabigyan po ang provincial government ng 1.5 month era, marami pong mga paglalaanan yon. Pero handa naman po tayong tumulong sa ating mga kababayan. Opo. Opo. Gob, isa pa rin po sa katanungan po ngayon kasi gaya po na nabanggit po ninyo na na-approve na po yung pagsasagawa ng mass testing po sa ating mga kababayan, especially yung pong more than 9,000 na umuwi dito sa ating lalawigan. Meron daw po ba tayong target kung kailan po may sasagawa po yan? May proseso pa po at yun po kasing mga utilization ng 1.5 month era ay ipa-approve pa po natin sa SP, Sangguniang Panlalawigan. Pag na-approve po yun, ay magkakaroon pa po tayo ng proseso sa pagbili in accordance with the Procurement Act. Dahil yun po nakalagay doon sa Local Budget Circular 126. But hopefully, baka within the next 2 weeks po ay ma-implement po natin kaagad. Kasi po niligay naman doon sa Local Budget Circular na kailangan daw mag-comply po doon sa procurement law. Siyempre po may proseso doon. Kung sinabi na lang po na emergency purchase po yan, kung klaro po yun, di mas madali po. Kung ang nangyari po ay dadaan pa sa proseso, yun po medyo matagal. So, yun po yung nakalagay sa Local Budget Circular 126 ng DBM, we have to follow. Ganun po. Pero hopefully within the next 2 weeks ay ma-implement. Gusto po namin kaagad ma-implement na Dahil kasi nga, yung mga, yung positive pala, yung infected, nakatira sa bahay, di mahahawa niya lahat yung nandoon. Kaya yun po yung estratehiya nung pa namin sinususog. Ang tagal po na naaprubahan yung pagbili ng rapid antibody kits. Ang sabi nga nung eksperto, dapat daw po, sa buong bansa naman ito, na 30,000 daw ang testing na dapat ginagawa daily. Ang kapasidad po ng ating mga testing laboratories, yung pong sa PCR test, lakpas lang po ng mga 3,000 test every day, daily. Mabuti naman po si Senator Richard Gordon na chairman po ng Philippine Red Cross, sinasabi niya yung 3 makina niya daw doon ay pwede na makapag-test ng 12,000 daily. So, kulang pa rin, So, ganun po ang sitwasyon natin. At sa amin po, sa Marinduque, we intend to do it as soon as possible. Gob, isa po sa tanong natin, kung sakasakali po na makakasama po tayo dito sa GCQ, ano po yung mga kondisyones, ano po yung mga hakbang ng ating pamahalaang palalawigan habang pinapatupad po itong GCQ kung sakasakali po na tayo makakasama? Well, okay nga po yung GCQ dahil binibigyan na karapatan na magkaroon ng full operation doon sa agriculture, fisheries, and forestry sector. Yung pong food manufacturing, supply chains, ganun po. Yung mga packaging, raw materials, supermarket po, hospital, logistics, water, energy, internet, ganun po, media, telecommunications, po. At yun na nga po ay merong 50 to 100% opening ng mga manufacturing, etc., electronics, e-commerce, ganun po. So, may mga limitation naman po. Tama lang po ito. Tama po yung ginagawa. All schools ay hindi po talaga pwedeng buksan. Leisure, amusement, gaming, fitness, tourism, major gatherings. Pati na po yung religious conferences ay pinagbawal. Tama po yun. Ako'y naniniwala doon. Yung mga malls po, ayun nga, limited opening na daw po. Kaya lang, yung non-leisure stores lang daw po ang pwede. Yun namang construction, ito po, maganda, naniniwala ako dito, construction work may already be done. Pwede na pong umpisahan, pero yung mga priority and essential construction projects lang daw po ang pwedeng umpisahan na ulit at i-resume. Kaya yung mga bagong proyekto na hindi pa na umpisahan na po dahil malaking ulan at mabuti pong maumpisahan kasi po ay sayang yung summer months natin, pati po yung mga trabaho ng construction workers, makakabawas po yan sa sinusuportahan financially ng national government at least kikita na sila, po. Pero sa tingin ko po sa lahat na ito, yung mass transportation, pwede na raw mag-umpisa, but limited capacity,
ang tingin ko naman po dito ay yung safety measures po, ay ipatutupad pa rin natin. Kahit po yan, ang plano po natin dyan sa mga establishment na yan, i-require po namin lahat po yan may thermal scanner. Lahat po ng papasok, kailangan pong i-thermal scan kung may fever. At tatanungin po lahat yung papasok, o may symptoms pa po kayo. Ay kung alam niyo po, may mga self-denial po yung mga ibang tao, mamatsagan din po uobserbahan kung talaga may symptoms din ano po. At kung merong ganun, ay hindi na po papapasukin sa establishmento. Doon naman sa establishmento nga po, ay social distancing o physical distancing pa rin. Dapat wearing of mask, mandatory po yun. At yun na nga po, ay may mga proseso po na malalayo po yung hindi na po talaga magkakalapit pag nagbibigayan ng dokumento o yung mga papeles po o yung mga OR o pipirmahan po dyan. Kaya may layo-layo na rin po, may distansya. Kailangan pong patupad yun. Yung sa transportation, social distancing na rin po. Sa mga jeep, halos kalahati na lang po makakasakay. Tricycle, isa na lang po. Pero ang sabi nga po dito ay, yung night curfew naman ang ipatutupad. So, hihigpitan po natin yun. Ang sinasabi nga po dito, 20 years and below, ay hindi pwede pa rin lumabas. Ano po? Or yung 60 and above, ay marami pong maapektuhan doon. Medyo masyado pong stricto naman doon. But nevertheless po, ay maganda naman yung talaga pong limited pa rin po ang galaw. At yun lang po pwedeng lumabas ay yung bibili po o kukuha ng basic necessities. Okay po yun, tama po yun. So, makikita po natin, hindi po natin pwedeng, bigla-biglain po Hanggat hindi po ready yung, isang lugar, mahirap pong luwagan Dahil may mga experiences na po sa Japan po, may nangyari, isang lugar doon. Biglang, nilift po yung, yung ganyang mga quarantine. Naku po, nung second wave, ang dami nag-positive. Ang dali po magkahawahan. Ano po? So, yun po ang sitwasyon natin dyan. Tingin ko, tuloy pa rin yung mga safety measures. Pa-i-implement po natin strictly yan. At yung travel ban po ay pa-i-implement pa rin po natin. At hindi pa po tayo safe lalo po tingin ko sa Marinduque. Yun na nga po, inag-iintay lang tayo nung RITM results. Pero meron na pong nag-positive kami ng rapid antibody test. So, takot pa rin po kami na talagang luwagan. So, mahigpit pa rin po. Talagang regulated po ang buhay natin dito sa ganitong sitwasyon kahit po general community quarantine. Gob, tanong din po natin sa ating kababayan dahil sabi nga po ay medyo may paghihigpit pa rin. Yun daw po ba mga passes po, halimbawa yung mga nagatrabaho from Magasan going to Buwak or other municipalities, mananatili po ba yung passes nila para sila ay makapasok doon sa mga trabaho nila? Well, kung inopen na po yung ibang mga kumpanya o establishmento, pero meron naman pong sinasabi na limited din po yung galaw. Yung iba lang pwedeng bumili lang ng basic necessities. Kailangan po natin konsultahin po yung mga mayors po dito. Papatawag po tayo ng meeting. Ang sinasabi niyo po ay kung galing sa isang bayan yung magtatrabaho sa susunod na bayan. Ano po? Opo. Kailangan pong pag-usapan naming mabuti yan. Kasi po dito sa Marinduque po, yung mga municipal governments ay talaga pong gusto nilang malinis po yung kanilang lugar. At very strict po sila diyan sa mga pumapasok po sa galing sa ibang bayan. Ang pinai-implement po ay actually 10 passes lang po ang inaalaw at particular time Palagi pong 10 lang ang nakakapasok sa susunod na bayan. So ganun po ang sitwasyon baka po pag-aralan po namin yan. Kukonsultahin natin yung mga mayors kasi po kanya-kanya po silang paghihigpit para po yung kanilang bayan ay wala pong infected. So yan po ang present situation. 10 lang po ang nakakapasok mula sa kabilang bayan at kumukuha po sila ng pass. Doon sa municipal government na susunod. Pag-uusapan po ng mga mayors po yan. Ganyan po ang mangyayari dahil may mga ibang rules na po. Ay palagay ko po ay hindi naman po nakalagay yung ganyang sitwasyon dito sa general community quarantine. Wala po akong makitang ganun pa. Medyo detalyadong sitwasyon po yan. Sabi ko nga po, iba-ibang sitwasyon na kailangang
pag-usapan po ng mga local chief executives. Opo. Gob, isa pa rin po sa tanong po ngayon, gaya po ng nabanggit nga po nyo na wala pa rin tayong kasiguraduhan kung tayo po baga ay makakasama dito sa GCQ dahil nga ni po dito sa bagong kaso ng COVID-19 dito sa ating lalawigan. Kung sakasakali po na hindi po tayo makakasama dito sa GCQ, ano naman po yung mga hakbang na planong gawin ng ating lalawigan? Dahil alam naman po natin na talagang medyo mabigat na yung nararanasan ng ating mga kababayan, lalo na sa kabuhayan. Ano po yung mga hakbang naman na gagawin dyan ng ating pamahalaang palalawigan? Ganun nga po ang plano, mga kababayan, dito sa Marinduque, ay ano po, umpisang kagad po yung, rapid antibody test sa lahat ng PUMs, ano po? At yun po ay lilinisin natin yung mahigit 9,000 na yon. And then, at the same time po, ay meron na po kaming napag-usapan ng mga municipal mayors na unti-unti po nating i-clear yung mga barangay. Siyempre po, yan naman, may mapping po yan kung saan po nandoon yung mga infected. Ano po? So, yung mga wala namang positive cases po doon, ay pag-aaralan po yung history nung mga tao doon. At ang plano po ay isa-isahin po yung mga bahay-bahay, yung mga residents, at alamin po kung ano yung nangyari sa kanila nitong simula po yung March 17, yung nag-umpisa po yung ECQ, alamin kung nagkaroon ng simptomas, at kung wala naman po ay talaga pong pwedeng ma-considera na hindi po sila infected. So ang trabaho namin gagawin talaga po ay una nga ay rapid antibody test namin yung mga 9,000 mahigit na PUMs dati. Yun po yung tawag din dati kasi nag-iba na po yung classification. Tapos kapanabay po noon ay yung clearing ng bawat barangay, isa-isa po. No, pwede naman po simultaneous ang dalawa niya. Yan po ang instruction natin sa mga barangay captains. Ano po, at yun na nga po ay bubusisiing mabuti yan at i-implement po. So, barangay-barangay po na ang lifting namin. At pag nag-clear po yung area, ay mari pong i-travel ban po yung ibang tagalabas. Depende po sa usapan. Pero basically po ay i-maintain po yung status nila na COVID-19 barangay free po yung barangay nila. Hanggang po matapos lahat yung barangay sa isang town, yun naman ang i-consider namin na town na cleared na po ng COVID. Hanggang po yung 6 ay totally cleared na po. Isususog na po namin sa IITF na i-allow na po yung total ECQ lifting. Gob, isa pa rin po sa tanong po ngayon, alam po natin na hindi po basta-basta itong pag-lift nga po nitong ECQ at alam po natin na talagang apektado po ang kabuhayan natin dito sa Marinduque. So, meron na po ba tayong pagkaplano na paghahanda kung ano po yung sa pangkabuhay naman natin dito sa ating lalawigan after po nitong COVID-19? Ang ganun nga po actually gusto naman po namin mabuksan yung mga ilang establishmento at lalo po yung construction projects talaga pong gusto naming i-resume na yan at yung mga new projects ay yung sana sa amin po pwede naman po yan kaya lang nga po ay limitado nga yung papasok sa sa establishmento. Although yung mga restaurant naman po, dito yata sa GCQ ay pa rin po for take-out pa rin po yata. Hindi pa rin talaga totally pwede pong kumain sa loob lahat. Pero yung mga establishmento po ay sa akin okay yun po. Basta po yung mga safety measures po ay strictly implemented. Ganun lang naman po Gusto po namin talaga mag-umpisa na, gradual naman din po at hirap na rin po yung mga tao. Pero po yung wala talaga namang gagawin na medyo importante po sa ating laban talaga pong sa bahay na muna at para po hindi tayo dumadami yung possibility na local transmission. So gusto po natin mag-umpisa yung mga iba pong mga factories, lalo po yung mga essential po. Pwede po yun. Opo. Gob, isa pa rin pong tanong po dito ng ating mga kababayan, gaya po, balikan po natin yung tungkol po dito sa mass testing. Ano po, kung sakasakali po na may isagawa po ito at may mga kababayan po tayo na kinakailangang i-isolate,
handa na po ba ang ating mga LGU or ang pamahalaang palalawigan para po doon sa mga area na pwede pong paglagyan itong ating mga kababayan kung sakasakali po na doon sa testing ay mayroon pong kinakailangang sumilalim dito sa swabbing? Ang napag-usapan po dyan ay yung pong mga kanya-kanyang municipal governments ay maghahanap po ng isolation area at ilalagay po yan sa mga eskwelahan. Ano po? At alam naman po nila kung ano yung mga requirements dyan. Yun nga po, siyempre, yung mga tulugan po, yung kama, mattress, ganyan, yung unan, pillowcase, kahit po mosquito net, ventilador, ano po, ayun po ay mga requirement. At ang alam ko po dyan, ang mga municipal governments po ay nag-identify na piniprepara po yan eh. Ano po? Siyempre po, hindi po natin ma-equip kaagad. At so far naman po ay ang Torrijos po ang merong mga positives at meron na naman po silang isolation area. Ano po? At alam ko po itong gasan ay may na-identify na rin po para dun sa kanilang infected na person, pati yung mga kasambahay. So, madali na pong i-set up yung isolation area kasi ang sinasabi lang naman po namin ay hanap sila ng classroom na merong accessible yung toilet doon at may tubig. At yun na nga po, isusupply na lang po ng mga tulugan at ventilador. At kung may pera pa po, pwede maglagay ng television kung gusto po nila. Pero tingin ko po ay capable naman yung municipal governments to comply with this. Ang usapan nga po ay per cluster of barangay ay maglagay ng isang isolation area para hindi po malayo yung yung pasyente doon sa kanyang mga mahal sa buhay din. Kahit papaano ay matignan-tignan sa malayo o madala ng pagkain. Parang ganun po ang sistema. Palagay ko po ay madali na po ma-set up ng iba pang municipal governments yung isolation area. At allowed na naman po ng education department po yun eh. Dati po hindi. Mabuti ay inalaw na po. Gob, isa pa rin po sa katanungan po dito, mayroon pong ito po, paulit-ulit na po itong mensahe po sa amin na pinaparating through text at saka po iba pa pong mga mensahe. May mga kababayan po tayo na talagang gustong-gusto na umuwi. Meron po dito na buntis na sabi nga niya, nahihirapan sila sa sitwasyon sa Maynila. Kaya gusto niya na dito po mga anak sa Marinduque. At ito po ay hindi lang po ito isa na kababayan po natin. Ano po kaya ang maitutugon po natin dito sa hinaing na ito ng ating kababayan na nasa kabila po sa ngayon? Medyo mahirap po yung ganyan eh. At yun na nga po, hiningi po yung pangunawa nila sa ating ginagawa. Pero ang nangyari nga po ay yung mga tagalabas po ang nagdadala po ng infected. Kaya medyo mahigpit po yung ating travel ban, yung pagpasok po ng mga tao dito sa Marinduque. Ang mga talagang exempted po dyan ay yung mga driver at not more than 2 na helpers, bali not more than 3 all in all, yung mga kargamento po, pinapapasok po natin, yung nagpapasok po ng mga food and non-food items para sa COVID-19 po, ganyan, yung mga donations din po, pinapapasok, yung mga government officials po ng probinsya na sakaling may official na trip po sa labas, ay pinapapasok po ulit dahil meron po silang gagawing trabaho po dito sa loob. Ganyan po for humanitarian reasons po ay ina-allow din po pero talaga pong napakahigpit po doon sa pagpasok eh. Kung advice po namin doon sa mga anak pwede po namang doon na lang po sa lugar niyang tinitirahan sa pansamantala, doon na lang po siguro mag-anak. At mahirap din naman po ang facilities natin dito po. Ay baka delikado din po kung dito kayo mag-aanak at meron po tayong mga positive na nalalagay po o kaya ay ini-examine po sa mga hospital natin. At alam nyo naman po, bagong governor lang tayo dito. Ngayon ko pala inaayos yung ating mga hospital. Palagay ko po ay mas mabuti pong doon na lang po kayo sa bandang kinalalagyan nyo ngayon mga anak po baka mas safe pa po kayo doon. Yun ang tingin ko po. At baka makakawa pa kayo po dahil lalo na ngayon meron pang mga positive po na lumalabas. Ano po? So, ganun lang po medyo mahigpit pa po tayo. Opo. Siguro, Gob, kung talagang may iba pa po silang mga hinaing o naisip parating, siguro makipag-ugnayan lang po sa inyong tanggapan. Ano po?
At Opo, ganun na siguro lang po. katanungan din po, Gob, na nabanggit po nyo nga yung pagpasok po at mga essential goods lang po yung inapayagan. May mga hinaing din po dito yung ating mga kababayan dahil sabi nga po nila, naghihigpit po tayo ng pagpasok sa ating lalawigan. Pero nakikita po nila yung po mga truck driver daw po na kumukuha ng mga essential goods sa kabila, sila pa rin daw po yung nagdi-deliver dito sa ating lalawigan nung kailang mga kinukuhang produkto galing sa kabila. Pwede daw po kaya na yung mga driver na kumuha sa kabila ay ilagay sa isang isolation area sa bandang Balanacan at yung magdi-deliver naman dito sa mga kabayanan, dito sa ating lalawigan, ay ibang driver naman po para mas safe daw po na tayo po ay hindi mahawa ng sakit na COVID-19. Opo, talagang isang mabigat na issue po yan dahil 2 beses na po kami nakipag-usap dyan sa mga haulers sa trackers. Ano po? Ang nangyayari po kasi ay dati po ay naghihigpit po kami kasi ang regulasyon ay hanggang Balanacan Port lang o kung saan mang port yan dito sa Marinduque. At hindi po pwedeng lumabas yung driver at pahinante. At yung mga haulers pong tagaloob na nakabase po sa Marinduque, sila dapat ang kukuha doon sa Balanacan Port. Sa dami po ng mga nagko-complain, binago po yan. Ang sinabi po yung mga nagdi-deliver po na truck na galing sa labas, sa Metro Manila, ay pwede na pong pumasok at nakakapasok na po yung mga tagalabas ngayon. Yun po ang regulasyon nila, hindi po natin masawata yun dahil po talagang yun ang regulasyon ng national government. Ang restriction na lang po namin ginawa, inuorasan po sila paglabas sa Balanacan Port, kailangan within 24 hours po ay makabalik na po sila sa Balanacan Port. So inuorasan po sila at ang warning sa kanila, pag hindi kayo nakabalik at sinuway nyo yan, hindi na namin kayo papapasukin dito. Ano po? Ayun naman, yung ating namang mga hauler at mga driver at helper po na nakabase sa Marinduque po, ay dati po ay dapat i-quarantine po yan pagbalik At dapat naka-quarantine po yan ng home quarantine ng 14 days. Kaya nangyari po, naglabas naman po yung IATF na hindi na daw dapat mag-implement ng ganon. Kasi nga daw po, yung mga driver, lalo po yung driver, ay hindi na makapagmaneho ulit for 2 weeks. At kung ganon daw mangyayari, hindi na sila magmamaneho dahil nga po, napakahirap na po yung ginagawa nila. Maka-quarantine pa sila ng 2 weeks. Delikado pa sila. Yun ho naging sitwasyon. So lumalabas po dun sa regulasyon ng IATF, hindi na po sila dapat home quarantine. Medyo nahihirapan po kami sa ganun regulasyon ngayon Dahil sa tingin namin dapat naka-home quarantine. So sinabihan na ho namin lahat yung mga truck driver at yung mga helper na okay, pwede kayong bumiyahe within the 14-day period. Pero ang sabi po namin sa kanila, ay stay put na lang kayo sa bahay nyo during that 14-day period para naka-home quarantine na rin. At pababantayan po natin sila sa mga barangay captain na hindi rin po sila pwedeng lumabas. Anyway po, may curfew naman na halos 24 hours. Although dito po sa GCQ ay parang night curfew na lang daw ang gagawin. So, ganyan po ang sitwasyon. Ito pong driver at mga pahinante na nakabase po dito sa Marinduque, sinasabi natin, pag lumabas po sila at doon sa Metro Manila, palagay ko muna ng supplies, dapat po ay yung safety requirements o measures ay tinutupad nila strictly. Although hindi natin nakikita, pero yun po ang sinasabi natin sa kanila, mag-wear ng mask, social distancing, maghugas ng kamay, mag-alcohol, huwag dumikit sa mga tao sa Metro Manila. Yan po ay talagang medyo ay hindi po maluwag sa loob namin na hindi i-quarantine yung mga driver at helper pero po naglabas ng IATF, pwede daw umalis po ulit. So yan mga truck, disinfect po yan pagdating po dito sa Balanacan. At ang sabi po namin ay bilisan nyo yung pag-deliver sa loob. Within 24 hours, i-deliver nyo na lahat yung kargamento. Yun na nga po, pina-observe, sabi po namin sa kanila, mag-observe na lang kayo ng curfew. Na in effect po ay parang home quarantine din yun. Kaya lang, hindi po namin sila mapwersa na 14 days po sila nakatigil sa bahay. Pwede po silang bumiyahe ulit. Ganun po ang sitwasyon. Opo.
Gob, isa pa rin po ang katanungan kasi doon nga po sa naging huling press release ng ating Pangulo regarding doon sa nabanggit ni Senator Bongo, yung Balik Probinsya Program. Ano po ang tingin po nyo dyan? Dahil isa po ito sa tinatanong ng ating mga kababayan, kailan daw po ba ito gagawin kung sakasakali? At ano po yung pagplano ng ating pamahalaang panlalawigan kung ito ay sakasakaling may implementa dito sa ating lalawigan? Medyo po, I view that na medyo delikado po yung balik probinsya po dahil nga po naghihigpit tayo sa nanggagaling sa labas. Kaya nga po nabanggit po kanina kung sakali mang ilif yung ECQ sa lalawigan, mag-i-impose pa rin po ako ng travel ban Dahil kasi po, ang reasoning po dyan ay yung babalik po ba ay safe na walang na hindi carrier, na hindi infected. Hanggat ho hindi nalilinis yung iba't ibang lugar diyan sa infected person, ay delikado po sila magpasok ng mga infected dito po sa Marinduque. Kaya nga nabanggit ko po kanina, kung sakaling ililift po yan, i-impose pa rin natin yung travel ban. Ngayon po, pwedeng magluwag-luwag na po ng konti kung yung taong manggagaling po dun sa isang lalawigan ay cleared na rin po sa COVID-19. Yun, malamang pwede nang papasukin yun. Pero ganun pa man po, ay sasubject po namin sila sa screening, strict screening. Kasi nga po, yung pong pag-clear ng isang lugar, ay wala pong kasiguruhan yan Kung basta ililift nyo lang na ay nakala po natin na nakatapos na ng incubation period na kahit po 28 days na incubation period, hindi naman kayo nakakasiguro na hindi carrier ho yan Yung asymptomatic nga carrier Kaya po napakadelikado talaga magpapasok hanggat hindi po nakiklear yung buong bansa. Tingin ko po ay kailangan mag-ingat po yung mga tao. Ano po? Yun dyan natin hinihiling po yung pangunawa ng ating mga kababayan dito. Naintindihan din naman po natin yung kalagayan nila. At ginagawan din po natin ang paraan. Pero ang iniisip po natin at nilalagay natin sa malaking interest ng mga nakatira dito ay baka mapasukan po tayo ng positive o infected. At dalawa lang po yan. Pag pinabayaan nyo po yan, sandali lang po, ang dami na yan. Yun po ang mahirap dyan sa balik probinsya. Hindi po ganun kadali yun Naiintindihan na naman natin po yung mga rason. Ano po, baka siguro gustong i-decongest yung Manila at mas madali pong ang buhay dito, mas maalwan. Pero ganun pa man po, kailangan stricto po yan Hindi po ordinaryo tong virus na ito Ilan lang po ang infected. Maaaring nang infected kaagad ang ilang daang tao. Mamaya, ilang libo na po. Kung nagkalat na po, paano gagawin natin lalo dito? Baka lalo pong maraming masamang nangyari. So, tingin ko po yung balik probinsya ay kailangan pag-aralan pong mabuti. Hindi po simple matter yan At wala po kasing sigurado na yung taong pupunta sa isang lugar ay talaga pong hindi infected. Yun na nga pong fully cured na may antibodies sa katawan, nare-reinfect pa. Di lalo na po yung asymptomatic na walang nararamdaman. Carrier din pala. So kung talaga po nating gustong i-save itong bansa po at mabilis po na malift lahat ang ECQ, ay kailangan po talagang linisin. Unti-unti pong lilinisin, hindi po madali Kahit po dyan sa Metro Manila, tingin ko po, huwag naman pong masamain. Tingin ko po, mga ilang buwan pa po yan bago malinis yan 12 million people. Ilan po ang naititesting? Konting-konti. Paano po kayo mag-aalaw ng kababayan natin na galing sa Metro Manila? Di po ba? So anyway po, kung sinabi naman po ng national government, sige, papasukin nyo. At least po, ihahayag naman namin yung aming paningin dyan. At kung sabihin, sige, papasukin nyo, hindi papasukin. Pero talagang medyo may agam-agam po sa aking kalooban dyan. Hindi po ito nga pong 9,000 lang nakapasok marami pang possible na carriers paano po dumagsa po yung 20,000 dyan na ating kababayan?
at bigla po sumabog ulit yung ano, lahat po ng paghihirap na ginawa natin, preparasyon, sandali lang po, baka isang linggo, 2 linggo, puro infected na po yan. Baka katapos na po natin yun. Yun lang pong agam-agam natin, Adrian. Yun na yung pananaw ko lang naman. Pag inutos po, balik probinsya, sige, open the borders, okay po. Bahala na po. Kaya lang medyo delikado po talaga yan, Gob. Gob, isa pa rin po sa katanungan po dito, ano po, kasi sundan lang po natin, gaya po nung interview, last interview niyo po kay Secretary Andanar, na nabanggit nga po ninyo na isa sa pinagkukunan ng kabuhay ng ating mga kabayan ay ang agrikultura, pangisda po at saka po ang turismo. At sa sitwasyon po natin ngayon na talagang matatagalan pa po marahil kita na makabalik doon sa turismo, ano po, ano na po naman yung hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan patungkol naman dito sa agrikultura, kasi wala na po tayong ibang asahan ngayon kundi yung agrikultura, dahil yung po mga trabaho ng ating mga kabayan sa labas ng ating probinsya ay hindi rin naman po nagka-function. So meron na po ba tayong ginagawa ngayon na paghahanda para po kung sakasakali po na tumagal pa ito ay hindi naman po magutom yung ating mga kabayan sa lalawigan ng Marinduque? Sa tingin ko naman po, kung sa gutom ay magaling naman po ang mga palakad ng local government units Kasi po, bibigyan naman sila ng bigas, canned goods at ibang pagkain. Katunayan nga po, ang ini-instruct po natin sa mga local governments yung pambigay po na suporta sa ating mga households dito ay ano po, bili na po yung mga produkto ng mga farmers po at saka fishermen. Yun na rin po ang pamigay sa ating mga kababayan, yung binibigay po nating sustento kada linggo, kada buwan, ano po. So para yung yung economy po ay gumagalaw naman at nabibigyan po natin ng suporta itong ating mga farmers, producers at fishermen. Actually po, yan naman talaga ang programa ko, ang programa ng provincial government. Nabigyan po ng suporta itong mga farmers po natin, producers and fishermen, na kami po ang tutulong sa kanila yung sa post-harvest facilities and services. Kami na po magsiset up nung arrangement na para po diretso na po yung produkto nila doon sa talagang bibili. Kaya na po namin pondohan sila at kami na po magbabayad kaagad sa kanila. Pero ganoon naman po, alam naman po namin na may bibili na po ng kanilang produkto kasi i-arrange na po namin sa mga mamimili o mga nagtitinda sa palengke o maaaring mga dali na po sa dalahican yung mga ibang produkto, yung mga isda po, pwede namin dalhin. So yung transportation po ay kami po magpo-provide yan, kami po ang gagawa ng arrangements po doon sa mga mamimili sa loob ng Marinduque. Alam niyo naman po yung mga ibang nagtitinda, wala rin puhunan, minsan kumukulang ng 5-6, kami na ho ang gagawa ng arrangement. Di na sila kailangan kumuha ng 5-6, basta po kailangan bayaran nila pagkatapos ng mga bentahan sa palengke, para po tuloy-tuloy naman yung ating pondo. Kaya pong i-finance po yan naman po ang plano talaga. Ano po? So, ready na po tayo dyan sa mga ganyang arrangement. Unti-unti po nating inaayos yan. Mamimili na nga po kami ng mga 10-wheeler truck, pati po yung ating Copra. Later on, diretso na po natin dadalhin sa Lucena po yan. Ganyan po ang sistema. So, ito pong mga producers natin at fishermen ay susuportahan po natin yan. Katunayan nga po, kinakausap namin yung BIFAR, inaayos na po yung mga fish landing, at ina-arrange na po yung mga chest freezers, at yung iba pong makina ay bibilin po ng provincial government. At tuturuan po sila na doon sa pagpapreserve po ng mga huli. At yun nga po, ay talaga pong mabibigyan sila ng magandang presyo. Kasi po, kami na po ang gagawa ng paraan na mabayaran sila with the funds of the government. Makukuha rin naman po yung pambayad na yun sa magtitinda sa mga palengke o sa ibang lugar. So, kami po ang tutulong dyan sa post-harvest facilities and services. Ganyan po ang gagawin natin. Basta po nakatutok tayo din sa ating mga kababayan na nagpo-produce po para ng pagkain o kung anong produkto po, susuportahan po natin yan. Parang mangyayari po dito, Gob, sa halip na bigyan ng isda, ay yung pang-isda ang ibibigay natin sa ating mga kabayan, di po baga? Hindi po. Opo. Yung
Ang pangingisda naman po, itutulungan po natin yan eh. Sa katunayan po, may proyekto nga po tayo na pag nahihirapan pong manghuli at mailap po yung isda, ay meron po tayong iniisip na parang vessel po na yun po maghahanap ng isda para sa kanila. Sama-sama po sila sa kooperatiba, mas madali pong manghuli sila ngayon. Pero sa katunayan po naman, maganda naman po ang hulihan ngayon. Ang importante lang po ay mabigyan sila ng mas mataas na presyo para sa kanilang mga huli, para po naman umasin sa mga buhay nila. So ganun po ang ating sistema. Nakatutok po tayo para tulungan po itong ating farmers, itong ating mga fishermen, mga producers po. Opo. Gob, siguro po kung mayroon pa po kayong nais idagdag para po sa ating mga kabayan, alam po natin marami ngayon na katutok po at kahapon pa po nag-aantabay nga nito sa inyong pahayag. So, binibigay po namin sa inyo ang pagkakataon, Gob, para po doon sa ating mga kabayan. Mga babayan, alam niyo naman po na gusto po natin bumalik sa dating normal na sitwasyon. Pero ang sinasabi nga po natin ay ingat lamang. Ano po, madali pong sabihin na pwede na pong i-lift yung ECQ at gusto naman natin yung kalayaan, yung ating karapatan para gumalaw freely sa ating loob ng lalawigan. Pero ika nga, medyo po ibang klase po itong virus na ito masyadong deadly. Kaya po iniingatan po nating mabuti na preparado na po tayo at nalinis na po nating mabuti ang bayan-bayan at ang kabuuan ng lalawigan bago po natin ibalik yung normal situation. At sabi nga natin po, hinihingi natin na pangunawa nyo po dahil po kailangan po mag-sacrifice tayo at pinapasabi po natin sa mga kababayan, discipline na po ang kailangan dahil ito po, new normal na po. Ang buhay ho after COVID-19 ay regulated na po ang buhay natin. Yung social distancing ay ating pong gagawin pa rin. Magwe-wear pa rin po tayo ng mask pag nasa labas. Yung ating pong suot na sapatos at mga tsinelas, ilagay lang po dun sa labas ng bahay para po hindi pumasok yung mga bacteria at virus at maghugas ng kamay, mag-disinfect ng toilet po pagkagamit. Yung mga gamit nyo po, mga plato, baso, ganyan po, kubyertos, kutsara, painitan po bago gamitin. Wag po kayong mag-iiwan ng mga pagkain na nakatiyang-yang at hindi pa naman handang kumain. Takpan nyo po. At yun na nga po, ay talaga pong discipline na po tayo. Hindi na po tayo kailangang mag-abuso ng katawan. Yung mga naninigarilyo po, pasensya na, huwag na po kayong manigarilyo. Itong virus na ito ay kaya-kaya pong sirain ng inyong baga. Yung mga umiinom po ay naku, talagang moderate na lang po. Patibayin ng katawan, ano po. At iba na po ang buhay lalo po sigurong aayos ang buhay. Lalo pong gaganda kung ganyan pong may disiplina at talagang limitado yung mga aktibidades. Pero sa kabutihan naman po natin to. So, ganyan po ang ating hinaharap mga kababayan. Let's make the most out of it. But let us be sure that we are safe before we go back to the new normal. Ganyan po yung inyong operasyon, yung pagkakaisa po natin, ay hinihiling ko po dahil po napakahirap po tayong ma-lift ang ECQ kung hindi po tayo magtutulungan. Yun lang po. At sana yung pangunawa nyo po, ibigay nyo sa amin. Ito po yung ginagawa natin para po sa kabutihan nating lahat. Okay po. Salamat po, Gob. At tika, mayroon pa po palang pahabol dito. Pag daw po baga nalip na daw po yung ECQ at naging GCQ, pwede na daw po baga ang ASQ. Yun na nga po sabi natin moderate lang po. Opo, basta moderate, maganda po. Okay po. Maraming salamat po kay Adrian. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po, Gob. At magandang hapon po sa inyo. More power Okay. po. Thank you. At ang napakinggan po natin sa linya ng telepono ay ang atin pong Honorable Governor Presley Velasco sa kanya pong naging pahayag. Siguro maikling recap po. Sa ngayon po ay patuloy pa rin po na hinihintay yung pong mga iba pa mga desisyon. Hindi pa rin po talaga makakapagdesisyon ng ating sangguniang panlalawigan habang hindi pa nga po na sa katuparan yung pong mass testing. Dahil sabi nga ni Governor ay talagang hindi pa rin po nakakatiyak na ang ating lalawigan ay talagang makaka-recover na lahat o mawala na po yung may mga COVID. Dahil nga po habang hindi pa po naisa sa katuparan
ito pong mass testing, ano po, na ngayon po ay iniintay pa rin po niya dahil kabibigay nga laang daw po ng tawag dito ay kapahintulutan para po isa katuparan po ay hindi pa rin po natin matitiyak. Kaya kumbaga po yung pong pag-lift po ng ECQ to GCQ ay pinag-aaralan pa rin po hanggang sa mga oras na ito. Kaya yung katanungan din po ng ating mga kababayan, gaya po ng balik probinsya, yung mga gustong umuwi, hanggang ngayon po ay wala pa rin pong katiyakan habang ating lalawigan ay nasa ganito pa pong sitwasyon na hindi pa rin natin po tiyak kung mayroon pa po ba magpo-positibo o yung po mga nagpositibo pag naka-recover ay wala nang madadagdag pa. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan, siguro unang-una po ay yung pagdadasal, yun ang ating mga gawa ngayon na hari nawa ay tuluyan na po na makarecover yung pong mga nagpositibo at yung pong mga kababayan natin na umuwi galing sa Maynila ay kung maisagawa nga po yung pong mass testing ay wala na po magpositibo para po makapagdesisyon, sagawa po ng panibagong proposal ang ating pamahalaang palalawigan sa atin naman pong pamahalaang nasyonal. Ano po? So yan po yung ating sitwasyon. Kaya nililinaw din po natin sa ating mga kababayan na mga nagtatanong, may mga alam ko po na may mga agam-agam, may mga katanungan din po kayo sa inyong isipan at yan ay katanungan din po natin ng bawat isa sa atin sa mga panahong ito habang tayo po nasa ilalim po nitong ECQ kung tayo po ba ay malilip na po dito. Doon na po sa mga kababayan natin na minsan po ay parang nagtatanong, ano po, mawalang galang na din po sa inyo. May mga protocol po kami sa media na hindi po na kinakailangan na pangalanan yung lugar at saka po yung mga tao na nagpo-positibo. Sana maintindihan po din ninyo yun dahil pinoproteksyonan din natin ang kanilang karapatan. Ano po? At sumusunod din po tayo sa batas, ano po, lalo na po ngayong panahong ito na nasa ilalim po tayo nitong COVID-19 pandemic. Sana po ay lawakan natin ang ating pangunawa, hindi po tayo magbibigay ng mga kataga o ng mga balita para lamang po pasikatin po ang ating pong network, kundi narito po kami para bigyan po kayo ng informasyon, hindi po bigyan kayo ng anumang pangamba, kundi informasyon upang lalo pa tayo maging mapagmatsyag at maging mapag-ingat ano po sa atin pong pamayanan. At nawa po ay lalo po tayong mag-ingat po ngayong panahong ito na hindi natin inaasahan na may ganito pa palang mga pangyayari, mas lalo po tayong mag-ingat. Huwag po tayong maging pabaya dahil hindi nga po natin nakikita itong ating kalaban na COVID-19 pandemic. So sa lahat po ng ating mga kabayan, ay nihiling po namin na tayo po ay magkaisa sa panahon ngayon. Antabayanan po ninyo kung ano man po ang ilalabas pa ng ating pamahalaang lokal sa atin pong mga sitwasyon, sa ating makakaharapin pa at patuloy po tayong makapagkaisa sa atin pong mga nasa pamahalaan. At sa pangalan po ng ating mga naging kasama po ngayong araw pong ito, ang ating pong manager ng Philippine Information Agency, si Sir Romeo Mataak Jr. at ni Dave Bautista. At sa pangalan po ng ating Honorable Governor Presby Velasco nating nakasama sa linya ng telepono, ako po ang inyong kababayan Edren Rosales na nagpapaalala na lalo po tayong maging mapag-ingat, maging mapagmatsyag at lalo po tayong magdasal. Muli, magandang araw po at mag-ingat po tayo palagi at lagi magdasal. Salamat po. Ating mga kababayan, good vibes lang lagi, lungkot ay Ang programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod. Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream Favor Travel and Tours. Experience your dream tour. Travel with us. Best Cafe 18-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atalana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area. An organization of Marinduqueños in Maryland, USA. Ako po